Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Lito Jose, Pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating Time in the Word. Ito po ay panahon na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, at lahat ng ito ay sa ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Salamat po at kasama po namin kayo ngayon at nawa patuloy tayong matuto, lumalim sa pagkakilala, pagmamahal, paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas. Well, magandang gabi po sa bawat isa. Purihin po ang pangalan ng Panginoon and Happy New Year. Purihin ang Diyos sa kanyang katapatan, sa kanyang kabutihan, at sa kanyang mahabang pasensya sa bawat isa sa atin. Tayo nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang patuloy na kahabagan. At again, as the Book of Lamentations said, it is of the Lord's mercy that we are not consumed. Great is His faithfulness. It's not because of us kaya tayo narito pa rin. It's because of God's faithfulness, because of God's mercy. At tunay karapat dapat lamang siyang purihin. And this is our first time in the Word of this year. And this is also our final lesson. Ang time in the Word. At ang plano sana originally ay matapos ng 2023 yung lesson. Pero hindi tayo nagkaroon ng for 2 weeks ng time in the Word. I hope na naging beneficial yung ating celebration ng Christmas and New Year. Nawa hindi lang ito nakasenter sa mga material at physical na bagay, kung hindi lalo na sa mga katotohanan ng Panginoon. And I would just like to remind us, pinag-aralan natin din sa church last Sunday about planning. Napakaganda. Meron tayong plano ngayong 2024, particularly about our spiritual life, about our spiritual disciplines. And speaking of that, ay meron tayong available na mga Bible reading plans. Merong tatlong klaseng Bible reading plans available dito sa church. Well, last Sunday, nakalimutan ko ilabas nung umaga, pero nung hapon natin na ilabas so para naging available sa ating mga kapatiran. So, please don't worry. May maraming available online. Pwede nyo i-download mga apps. I-search nyo lang sa Play Store or saan mga apps nyo kayo kumukuha. Bible reading plans, meron yan. At I hope isa sa mga plano natin ay talagang maging faithful at umunlad pa sa ating pong disiplina sa salita ng Panginoon at sa panalangin. So muli ho ay napakaganda niyaan. At ang mga pagpaplano natin ay lagi nating isubmit sa kalooban ng Panginoon. Well, ilang mga announcements and reminders po muna, particularly sa ating mga kapatid sa JCBC. Ang ating nakaraang dalawang gawain na ibang schedule sa hapon, it will go back to its usual schedule. 2 p.m. ang ating hong second service, and then yung ating prayer meeting at 3:40 p.m. and then yung mga fellowships after. So babalik ko sa ating schedule ang ating hong mga panghapong gawain. Pag-pray nating patuloy ang ating mga kapatiran, particularly ang Ganas family. Kanina ka-message ko si Brother Totoy, Sister Marilyn, at doon sa unang dalawang dialysis ni Sister Marilyn ay naging maganda ang epekto. Sabi ni Brother Totoy ay nakapaghugas na daw ng pinggan, nakapag-urong na ngayon ng umaga si Sister Marilyn. So naging maganda yung epekto sa kanya. So pag-pray ho natin, and salamat ho sa Panginoon sa mga kapatiran na tumugon doon sa ating panawagan na tayo ay kumilos upang tumulong sa ating mga kapatid na ito. At hindi pa huhuli ang lahat. As we have been commanded sa salita ng Diyos, as we therefore have opportunity, let us do good unto all men, especially those who are of the household of faith. So ating sikapin ang paggawa ng mabuti na ito at kalooban ng Diyos tayo sumagana sa mga bagay na ito. Again, kung meron tayong mga prayer concerns, please utilize natin yung ating mga group chats at para maipag-pray po ng bawat isa. Huwag tayong mahihahutian at nawa ko ay muli patuloy na makaluwalhati sa Panginoon ang mga bagay po na ito. So before we go to our final lesson of this very very wonderful and important subject, actually bahagi yun, gusto ko goal ko na tayo ay kumbaga ay encourage na lalo pang lumalim sa pag-aaral, particularly sa paksa na ito ng Doctrine of Man or Anthropology, at mayroon tayo bibigay ng mga
6, 7 very good reasons why we should pursue further sa mga pag-aaral ko na ito. But before that, tayo ko muna ay dumako sa Panginoon sa isang panalangin. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama, sa langit kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Pupuri kami sa iyo, O Diyos, sa iyong patuloy na kahabagan at tunay sa iyong kahabagan kung kaya't kami ay hindi napupugnaw. Ang iyong katapatan na dakila, O Diyos, ang siyang tunay na nangingibabaw at gumagawa sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, natigit sa katotohanan ng aming kaligtasan at ang iyong kapangyarihan ang siyang naghahawak sa amin. Hindi dahil malakas kami o ang aming pananampalataya, kundi dahil ikaw ay tapat, O Diyos, sa iyong mga pangako. Salamat, Panginoon, at tunay hindi namin kayang bayaran o suklian man lang ang lahat ng iyong mga kabutihan sa amin. At kami binigyan ng pribilehiyo upang mabuhay, maglingkod at magmahal sa iyo, O Diyos, na sa amin ay tumubos. Tulungan mo nawa kami, particularly, Panginoon, as we look forward to this new year. Tunay nga na makita sa aming mga buhay, sa aming mga pang-araw-araw na lakad, ang aming pananampalataya at pagmamahal sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy pang lumago sa ibang mga bahagi at aspeto ng aming buhay bilang Kristiyano, hindi lamang sa kaalaman sa doktrina, kundi maging sa aming pakikitungo sa aming mga kapatiran at sa iba pang mga bagay, O Diyos, na maaaring aming nakakaligtaan. At nawa, Panginoon, patuloy kang gumawa, patuloy kang magturo, at lalo't higit patuloy kang magligtas, at gamitin mong patuloy ang bawat isa sa amin sa ikakalwalhati ng iyong pangalan, sa ikahayag ng ebanghelyo ng kaligtasan, at gayon din sa ikatitibay pa ng katawan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang kanyang iglesia. At muli, O Diyos, sa aming pag-aaral ngayon, Panginoon, tulungan mo kami, bigyan mo kami ng karunungan, gayon din bigyan mo kami, Panginoon, ng dagdag pa na pananampalataya upang ang mga katotohanan na ito ay hindi lang maging kaalaman nagpapayabang, kundi, O Diyos, maging katotohanan na nagpapabanal sa bawat isa sa amin. Patawad, O Diyos, sa aming mga pagkakasala at pagkukulang laban sa iyo. At aming pong hinihiling na nawa, patuloy ka na magbigay sa amin ng pagkamuhi sa kasalanan, particularly, O Diyos, sa mga kasalanang nakatahan sa aming sarili. Bigyan mo kami ng sipag sa paglaban, sa pagpatay sa mga ito. At nawa, Panginoon, ay patuloy mo kami bigyan ng uhot, gutom sa kabanalan at nasaid na lalo pang lumalim sa pagkakilala at pagmamahal sa iyo. Amin pong hinihiling ang patuloy mong kahabagan sa aming mga kapatiran, particularly sa Ganas family, kundi, Panginoon, sa Baron family, iba pa namin mga kapatiran na nahandon ng mga pangangailangan sa Estorero family. Muli, O Diyos, ikaw po nawa ang patuloy na gumawa sa kanila at patuloy na provide sa kanila, Panginoon, maging sa mga material at pinansyal na mga pangangailangan, lalo't higit sa pananampalataya. Lahat ng ito ay aming hinihiling sa ngalan ng aming Panginoong Hesus na namatay, inilibing at ngayon namamagitan para sa amin. Dalangin namin itong lahat sa kanyang pangalan. Amen. So dako po tayo sa ating lesson ngayong gabi, and let us have a short review sa ating mga natalakay na nakaraan. We looked at man and society. Again, this is anthropology, so ang tao at ang kanyang ginagalawan na lugar, kasama ang mga tao sa kanyang paligid. And then we looked at unity in diversity. So merong pagkakaisa kahit na anuman ang kulay ng ating balat. And yes, kahit na magkakaiba tayo ng paniniwala, for example, sa pananampalataya, sa religion, we still have that uniting factor. And what is that? We are still all made in the image of God. So, kailangan natin na tandaan ang mga bagay na yon. Applied to the church, believers equally share salvation and spiritual blessings in Christ, regardless of race, gender, or social status. And sad to say, pagdating sa may history ang church, and sometimes even in some churches, for example, sa Corinth, makikita natin yan sa 1 Corinthians chapter 11, na nasasalaula even the very practice of the communion, yung mga may kaya, nauuna silang nagsisikain at naiiwan yung ibang mga kapatiran. So again, merong social divide in the church, but again, we have that unity in Christ, particularly. Sabi nga ng Colossians 3:11, wherefore where there is neither Greek nor Jew, circumcision nor uncircumcision, barbarian, Scythian, bond nor free, but Christ is all and in all. Our unity, in spite of our diversity, our unity is in
Christ. Yun sa Ebanghelyo, particularly ng ating hong kaligtasan. Number next, human government. Nag-aralan natin, ang utos sa atin ng Panginoon ay magpasakop sa gobyerno na kanyang inilagay. Ang sabi ng Biblia, they are God's ministers. God has appointed human government. And the one purpose is to punish those who do evil, and all people, especially Christians, are to be subject to human government. The one exception arises if obeying a civil command means disobeying a command of God. And we have biblical examples sa mga bagay na ito na kung saan ang mga mananampalataya ng Diyos ay sumuway sa sinasabi ng gobyerno or nasa pamunuan dahil ito ay sumasalungat sa kautusan ng Panginoon. Case in point, if you remember, yung tatlong kaibigan ni Daniel, ng pagan name na binigay ay Shadrach, Meshach, and Abednego, sila inutusan na yumuko doon sa Diyos-Diyosan, but they did not because it is against God's commandment. So, again, but, maaari ka itapon sa apoy. That is the truth, at maging ang mga apostles sa New Testament, pinagbawalan silang mangaral ng ebanghelyo, but they did not obey that. They suffer consequences, nakulong, nahagupit, at marami pa silang mga ibang pinagdaanan. But on the general note, pag hindi naman kontra sa ebanghelyo, yes, maaaring sa ating preference ay hindi ganun kaganda o kalapat, pero ang utos sa atin ng Panginoon generally ay magpasakop dito. No matter how good a government is, it will always be affected by corruption and wickedness. Why? Because all men who are serving in it are fallen men and women. Kahit na punuin mo ng quote-unquote Kristiyano ang isang gobyerno, there will still be corruption and wickedness. So wag nating isipin na pag naging presidente natin ay isang Kristiyano, Baptist pa, biglang magkakaroon ng mawawala na ang problema ng Pilipinas. That is not the case. Kung gayon ay hindi na natin hihintayin ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Pero makikita natin ang future hope natin ay wala sa Kristiyanong uupo sa seat of power, but rather sa pagbalik ng ating Panginoong Jesus. At ang sabi ng salita ng Diyos, babalik siya. At isa sa mga gagawin niya ay he will return and reign for 1,000 years, and he will rule over nations. Some existent pa rin ang nations, but all these nations and the leadership of all those nations are subjected to the iron rule of the Lord Jesus Christ. Nation will continue to exist in the eternal state. These nations will be ruled under Christ over the new earth and in the presence of God the Father. Human culture. So again, yun yung future hope natin. At sad to say, yung ibang mga Kristiyano, even some Baptists, ay sinusubukang madaliin ito. Gusto agad na yung gobyerno ay ipailalim sa Diyos, and nakakalungkot, sumasawsaw ang ibang mga kapastoran sa politika. Well, sa future yon. Ang binigay sa ating trabaho ng Panginoon ay to be witnesses to Him, and that is through the work of and ministry of the church. Number next, man and culture. Bilang mga Kristiyano, bilang tao, nilagay tayo ng Panginoon sa mundong ito upang i-engage ang mga bagay na likha ng Diyos. Human culture has its roots in the very creation of man by God. The mandate that God has given to man means that man will engage in the things around him. Pag binasa natin ng Genesis chapter 1 verse 28, andun na yung sinabi, be fruitful and multiply, replenish the earth and subdue it. And di lang yun, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. So merong relationship ang tao sa lahat ng nilikha ng Panginoon. He should have dominion over it. He should utilize it. So again, when we see this advancements, for example, advancements sa teknolohiya, advancements sa medisina, at sa mga bagay-bagay, man is able to engage culturally sa mga bagay na likha ng Panginoon. That's a good thing. Now,
Yes, alam natin, even these good things ay nahandun pa rin ang gawa ng kaaway upang abusuhin ito and to pervert it to something ungodly. Sad to say, but again, sana makita natin na yung mga advancement ng mga bagay-bagay ay bahagi pa rin ng utos ng Panginoon, ng disenyo ng Panginoon para sa tao. After God created Adam, he was put in the Garden of Eden with a purpose. Anong purpose? Genesis 2:15, to dress it and to keep it. So meron tayong purpose sa sinilikha ng Panginoon. So hindi lang tayo nilikha ng Diyos para sa mga makalangit at spiritual na bagay. Sabi nga ng iba, may mga Kristiyano daw na too heavenly minded without earthly good, and that should not be the case sa atin bilang mga mananampalataya. Well, the reverse is also not good. Kung too earthly minded and no heavenly good, hindi maaari. So again, as we live our lives dito sa lupang ito, we must set our affections on things above and not on things on the earth, habang ginagawa natin yung mga binigay sa ating gawain ng Panginoon dito sa lupang ibabaw. Culture includes work, arts, music, literature, education, and all other areas that man interacts with in his environment. And again, magkakaroon ng pagkakaiba. Bilang nung hindi tayo Christian, we engage with all of this. We engage with work, arts, music, literature, education, and all other areas. Now, ngayon, lalo na kung tayo ay naging Kristiyano, hindi nagtatapos yung ating engagement sa mga ito, pero nagkakaroon ng pagbabago. God created and designed man to interact, use, work with, guard, and maintain what God has created. So culture is designed by God. Now, the problem is this: man fell into sin. This affected the agent of culture, which is man himself, and the very surrounding that man is to engage with. So makita natin, tao nilalang ng Panginoon sa kanyang wangis, ang lahat ng sanilikha na nilalang ng Diyos na napakabuti, ay parehong naapektuhan ng kasalanan nung nahulog sa kasalanan si Adan at si Eva, at parehong apektado ng kasalanan. Therefore, ang ating kultura, as we engage, we ourselves as agents of culture and our surroundings are affected by sin. So in the providence of God, culture continued to develop. Pag makikita na kahit matapos mahulog ng tao sa kasalanan, patuloy pa rin, I should say, ang development ng culture. Genesis 4 verse 20, and Ada bare Jabal, and he was the father of such that dwell in tents, and of such as have cattle, so yung agriculture. And his brother's name was Jubal, and he was the father of all that has handled the harp and organ, again yung arts, music. And Zillah, she also bare Tubal-Cain, an instructor of every artificer in brass and iron. So again, yung iron works, yung technology sa bagay na yan. And the sister of Tubal-Cain was Naama. So ang punto niyan ay nag-develop itong mga culture na ito. And again, this is part of God's wala yung salita. Mandate sa tao to subdue yung creation. So muli, kinayang nag-engage sa culture ang tao. How should believers engage with culture? As I've said, bilang mga mananampalataya, we engage, before we got saved, we engage sa lahat ng bagay na ito. Pero ngayon ay naging Kristiyano na tayo. Paano dapat? Number one, we must not neglect or condemn it as a whole. Yes, ang buong kultura in any and every aspect ay nahandoon ang impluensya at epekto ng kasalanan at ng kaaway ng dyablo at ang sistema ng sanlibutan ito na ayaw sa Panginoon. So sad to say, ang maraming mga tao o may mga Kristiyano ay ang kanilang tendency is to separate, to divorce from anything culture. Merong grupo ng mga tao, ang tawag sa kanila ay Amish. Isa ito sa dahilan. They try to at least sa mga bagay na akala nila ay to separate from technology. And so on. Yung iba namumundok, monkism, at nagiging ermitanyo. That should not be the case. We must not neglect or condemn it as a whole. Anong dapat natin gawin? Sabi nga, 1 Corinthians 10:31, whether therefore we eat or drink, and whatsoever we do, naman ang ating gagawin sa araw-araw, as we engage this culture, we must seek to use them for God's glory and man's good. Gamitin natin ito para maluwalhati ang Diyos at sa ikabubuti ng tao.
we must not worship it. Now, kung merong may tendency to the extreme right, to divorce themselves and to forsake anything that is cultural, yun namang iba is to go to the extreme left, na ang gagawin is to embrace culture all in all, and it will be all in all. Yun na yung magiging pinakasentro. Yun na yung magiging, meron pa ako naririnig dati sa mga ilang Kristiyanong programa sa radyo, meron silang tinatawag na cultural redemption. Ayan. They try to redeem the culture. Hindi yun. Ano, ang niredeem ng Panginoon ay ang tao, at tayo ay dapat mawangi sa kalooban ng Panginoon, o mawangi sa ating Panginoong Hesukristo. And yung iba ay talagang lahat na lang, ano, maging yung mga instrumento sa musikang Pilipino kailangan ma-redeem. Yung beat ng music kailangan ma-redeem. Yung fashion, yung pananamit kailangan ma-redeem. Lahat na lang i-redeem. So muli ay we must not worship it. So let's be careful na minsan ang nagiging sentro na ng ministeryo ay umiikot na sa kultura at nafo-focus na dito. There's a tendency to do art or engage with the culture as an end to itself and not for the glory of God. So again, let us be very careful sa bagay na ito. Yes, kung tayo ay mga mananampalataya na binigyan ng Diyos ng kakayahan, even gifted us with abilities, maybe in singing, maybe in other areas, na talagang nakaka-engage sa culture, let us be careful na maging just to sing for singing's sake or to do it for the money's sake. Kundi ang gawin ho natin ay gamitin ito para sa kaluwalhatian ng Panginoon. So we must exercise great discernment. We must exercise great discernment. So hindi option na mamundok ka na lang. Dadali mo sa bundok yung culture. Hindi rin naman option na yakapin at yun na yung maging sentro. Pero gagamitin natin ito with great discernment at nahandoon na gusto natin itong gamitin para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Point, culture is very much part of our daily lives as human beings. And we are tasked by God to faithfully employ it for His glory, our good, and yes, even our enjoyment. Ayan. So, ito yung isang bagay na yung iba ay parang medyo for some reason, ang akala ng iba, pag ginawa mong glorifying to God ay hindi na may enjoy. Kailangan ay KJ. Not necessarily so. We can enjoy things. Again, whether for you eat or drink, and those two things we do enjoy. Amen? Maaari nitong Christmas at bagong taon, masyado kang nag-enjoy sa pag-eat. But I hope we were able to do that to the glory of God. So gamitin natin ito, gawin natin, engage natin ang culture sa kaluwalhatian. So kung meron tayong mga young people na nakikinig nyo, maaaring meron kang kakayahan sa arts, maaaring meron kang kakayahan sa business, maaaring ang passion mo with regards to medicine or sa iba't ibang mga larangan, engage with it for the glory of God. Now, if you cannot engage with it for the glory of God, then maglagay ka ng question mark. You must exercise extreme discernment. Baka hindi yan ang dapat or hindi yan ang dapat na tahakin mong landas. So, summary of biblical theology of man. Summarize natin yung simula sa lesson 1 hanggang ngayon at hindi natin pagkakahabaan. Let's look at some items. Number 1, at the culmination of literal 6-day creation, we believe in 6 literal days of creation. Itong days na ito are not ages pertaining to 6 millennia or 6 million or 6 billion years, hindi yun, but 6 literal days, and the evening and the morning is the first day, so it's a 6 literal day. God created man into genders male and female. Nilikha ng Diyos sa katapusan ng 6 literal days of creation. Marami siyang nilikha, pero kahuli-hulihan nilikha niya ang tao sangayon sa kanyang larawan, tuwangis, lalaki at babae. Starting from the first man, Adam, and the first woman, Eve, mankind was mandated both to multiply and fill the earth and to rule and subdue the creation of God, God's behalf. So muli, hindi lamang kung ang mandate lang is to rule and to subdue,
mas lapat ang isa pang Adam or Steve. Dahil, again, physically speaking, mas madali mag-rule and mag-subdue kung isa pang lalaki. Pero hindi nila kayang gawin yung multiply. Hindi ubra. Kahit anong gawin na ni Adam and Steve, hindi sila dadami. At yun ay kasalanan sa Panginoon as we've been studying. And again, kung hindi pa namin kayo nakakasama sa Sunday School, please don't be late sa Sunday School. Napakaganda ng ating pinag-aaralan. Napapanahon sa maraming issues na kinakaharap natin dito sa ating bansa, particularly about LGBTQ community and issues. So muli, ang nilikha ng Diyos is Adam and Eve because in the design of God, isa sa katuparin nilang obligasyon is to propagate or to be multipliers of God's image bearers. Dumami yung image bearers ng Panginoon, yung representative ng Panginoon sa kanyang creation. Man was created in the image and likeness of God, which means that he is like God in some ways, not divine, but like God in some ways. Merong reason, merong capacity to make. Nandun yung drive to work, to make, to produce, and even to produce after our own likeness. And he represents God on the earth. Again, binigyan tayo ng mandate to subdue, to exercise dominion over God's creation. Humanity is placed in three relationships. We have relationship with God, with other humans, and with creation. So man's value is to be found primarily in his status as God's image bearer. So again, bilang image bearer ng Panginoon, we are able to have relationship with God, relationship with other people, and relationship with creation. Why? Because we are God's image bearers. So muli, yung value ng tao ay nakukuha hindi sa taas ng pinag-aralan o sa dami ng kayamanan, o hindi sa katotohanan na siya ay nilikha sa larawan at wangis ng Panginoon. Ano man ang kulay ng kanyang balat, saan man siya pinanganak, ano mang lingwahe kanyang sinasalita, ano man ang kanyang itsura, siya ay nilalang sa larawan at wangis ng Panginoon. Number 3, each human person is also a complex unity of material and immaterial parts. As a volitional and reasoning being, man is called to love God and to show his allegiance by obeying God. Matthew 23:37, and Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, with all thy mind. At tayo lamang sa creation ng Panginoon ang may kakayahang gumawa nito as created in the image and likeness of God. Number 4, man's choice to disobey God and fall into sin resulted in his death, both physical and spiritual. And all na kasama nito, yung lahat ng curse and problema na kasama at dulot ng kasalanan. So man's fall into sin affected his whole being. Ang buong pagkatao ay epekto, thus rendering him to be alienated from God and actively rebelling against Him. So ang tao ay nalayo sa Diyos mula pagkakain pa lamang ng prutas. Nung narinig ni Eva at Adan ang boses ng Panginoon, they hid. They ran away from God. They rebelled against God, at narito patuloy pa rin ang epekto. Nakikita natin everywhere ang epekto ng kasalanan. All the posterity of Adam, lahat ng lahi ni Adan, and that is lahat ng tao, is affected by sin or original sin. May minanang kasalanan. In the state of spiritual death, man has lost all ability and hope to save himself. Kaya ang kaligtasan ay biyaya lamang talaga. Hindi kaya ng tao na iligtas ang kanyang. Hindi kaya ng taong lumapit kay Kristo para maligtas. Hindi kaya ng taong magsisi at manampalataya sa kanyang sarili. Ito'y kailangan munang ibigay ng Panginoon sa tao upang siya ay maligtas. Muli, ay ganun katindi ang kalagayan ng tao. Ang tao ay apektado ng kasalanan. So, napaka matindi ang epekto nito. Number 5, man's only hope is with God's promise of the seed of the woman who will bruise the serpent's head, and who is the last or the second Adam.
and that is fulfilled in our Lord Jesus Christ. Again, Genesis 3:15, pagkatapos magkasala ng tao, nangako ang Diyos ng seed of the woman that will bruise the serpent's head. At ang fulfillment noon ayon sa Biblia ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo mismo. At ginawa niya yun sa pamamagitan ng Ebanghelyo, yung kanyang kamatayan sa krus at muling pagkabuhay. Ito ang nagbigay ng pagtatagumpay. Number 6, God is wonderfully and sovereignly involved in the conception and birth of every human being on the earth. Man's gender, place of birth, time of birth, his whole life, even man's death is sovereignly appointed and designed by God. Again, walang aksidente sa Panginoon. Saan tayo pinanganak, kailan tayo pinanganak, kamakailan lamang. Kaninang umaga yata, kundi tamang kaninang umaga, kundi kaninang umaga, kahapon ng umaga, nag-fellowship kami ni Sister Jonah. Again, medyo nahihilig ako manood ng mga documentaries about past wars. Sabi ko, nakakakilabot kung nabuhay nung mga 100 years ago, kung 130 years ago, kung nabutan mo yung World War I, kung paano sa utos lang ng isang general, maggegera, at doon sa gera na yon, one side 40,000 ang mamamatay, sa kabilang side 60,000 ang mamamatay. And again, talagang nakakatindig balahibo kung gaano ka karumal-dumal yung naging mga patayan at gera at awayan. At salamat sa Panginoon, relatively, yes, alam natin, in many other parts of the world ay merong mga gera at merong mga hidwaan, pero sa ating lugar ay merong relative peace. Again, hindi yun aksidente. Lahat ng ito ay itinakda ng Panginoon. Maging kung anong kasarian ka ipinanganak, lalaki o babae, dalawa lamang, kung saan ka pinanganak, kailan ka pinanganak, yung buong buhay natin, maging ang panahon kung kailan tayo mamatay, lahat ng ito ay in-appoint ng Diyos, dinisenyo ng Panginoon at hawak ng Panginoon. So what a wonderful thought na maaaring magbigay sa atin ng kapayapaan, na ibig sabihin kahit ano man yung dumating sa ating buhay. Yes, hindi ito mag-excuse sa atin, sa ating responsibilidad. Kung pinabayaan mo yung kalusugan mo, kung gumawa ka ng alam mong ayaw ng Panginoon, pero nandun pa rin yung comfort sa isang tunay na mananampalataya, ano man ang kanyang pinagdadaanan, ito'y hindi labas sa soberanong kamay ng Diyos. And lastly, at death, man will proceed to a conscious existence apart from the body. Tapos mamatay ng tao, hindi pa tapos ang lahat ng bagay. Magkakaroon ng intermediate state at dalawa ang pwedeng patunguhan kung hindi sa piling ng Panginoon to be absent from the body, to be present with the Lord. That's the Christian hope. And also, in hell, he lifted up his eyes. Yun yung mayamang namatay sa story ni Lazarus and the rich man. So meron lamang dalawang lugar, is either in heaven or in hell, that habang hinihintay ang resurrection and the final judgment. So darating tayo, lahat ay muling bubuhayin, even the unbelievers, but it will be a resurrection unto life or resurrection unto death. At yun ay lahat ay magiging kabahagi noon. So muli kikita natin sa storya ng Biblia mula sa kauna-unahang tao hanggang sa kahuli-hulihang kakalagyan ng tao, kumpleto nasa salita ng Panginoon. So hindi natin kailangan manghula. Hindi lahat ng detalye na gusto sana nating malaman ay nasa salita ng Panginoon, pero nandiyan kalatag ang disenyo ng Panginoon sa buong sanlilikha at sangkatauhan. Man's only hope and the believer's sure hope, ang tanging pag-asa ng tao at ang siguradong pag-asa ng mananampalataya, is the coming resurrection unto life, which is only made possible by the saving and sovereign grace of God, and that is through the gospel of Christ. So kung narito ka, maaaring ang mga ito ay foreign sa iyo, ang tanging pag-asa para ikaw ay makasama sa muling pagkabuhay patungo sa buhay na walang hanggan, resurrection unto life everlasting, ay kung ikaw ay magsisisi at mananampalataya sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Siya'y namatay para sa mga kasalanan at muling nabuhay, at yun lamang ang tanging paraan, yun lamang ang tanging kabayaran, at yun lamang ang tanging means upang ang isang makasalanang kagaya natin ay mapatawad, malinis
at maging katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon. Not your rituals, not your good works, not your religion. It is the gospel of Christ alone. As Paul said sa Romans 1:16, it is the power of God unto salvation. Well, tuloy natin. At sa pagtatapos ng ating lesson, why is this study important and why study further? Bakit ito mahalaga? Haralan natin ng simula. Pero ulitin lang natin ngayon. At bakit kailangan pang ipagpatuloy bakit natin kailangan bigyan ng atensyon itong pag-aaral o sinasabi ng Biblia patungkol sa tao, itong anthropology. Let me just give, I believe, 6 reasons ito. Number 1, it occupies much attention in Scripture as the pinnacle of God's creation. Pag titignan talaga natin, as we have said, mula sa creation, Genesis chapter 1, hanggang sa Revelation, eternal state, nakalalagyan natin. Much of the scripture ay nagbibigay atensyon tungkol sa tao, kalagayan ng tao. Yes, ang sentro ng Biblia hindi ang tao, pero marami ang patungkol dito, marami ay patungkol sa tao. Marami dito ay patungkol sa tao. So, talagang kailangan nating bigyan ng pansin. From creation, fall, pagkahulog sa kasalanan, salvation, an eternal future, the scripture contains much about man and our place in God's grand scheme of things for His glory. So, kung tayo ay magiging seryosong mag-aaral ng Biblia, hindi natin maiiwasan ang pagbibigay atensyon sa kung anong sinasabi nito tungkol sa tao. So, hindi ang tao ang sentro ng Biblia, pero maraming sinasabi ang Biblia patungkol sa tao. Number 2, it is integral to the other key doctrines like Christology, soteriology, ethics, and others. Ang anthropology, ang tinasabi ng Bible patungkol sa tao ay merong koneksyon sa iba pang napakahalagang mga doktrina sa Biblia. For example, Christology. Ang ating Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao. So if we love soteriology, again, walang salvation kung hindi siya nagkatawang tao. And so makikita natin it's linked, kabahagi ito ng pag-aaral talaga na maging ng mga primary doctrines, tinatawag major doctrines, tinatawag sa salita ng Panginoon. Even ethics, how we relate to one another. So in the incarnation of Christ, God's provision for man's salvation, pagbibigay niya ng kaligtasan, hindi siya nagbigay ng anghel para sa kaligtasan ng tao, siya ay nagbigay ng tao rin, kundi walang iba kundi ang kanyang bugtong na anak, Diyos na nagkatawang tao para sa ating kaligtasan, our behavior and action towards others. Yung ating pakikitungo sa ibang mga tao na nilalang din sa wangis ng Panginoon. Actually napakahalaga nito. For example, sa issue ng social justice, yung mga BLM, Black Lives Matter, as we have been studying sa ating Sunday school, sa LGBTQ, as much as we really detest na namumuhi tayo dun sa kasalanan, ay nandun pa rin yung katotohanan na sila nilalang sa larawan at wangis ng Panginoon. At ang tanging pag-asa pa rin nila ay ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Genesis 9:6, whoso shedded man's blood, by man shall his blood be shed. So again, makikita natin dito yung application ng batas, particularly ng government, paano i-exercise yung capital punishment, and bakit? Bakit? Naalala ko, may tinanong ako noon, bakit pag pumatay ka ng baboy, okay lang, pero pag pumatay ka ng tao, hindi okay, pareho namang buhay. Merong kategorya ang buhay ng tao na iba sa buhay ng hayop. Kaya makikita natin dito na magkakaroon tayo hopefully ng discernment na pag nanonood tayo ng mga pro animal rights, mga pro yung iba masyado nahahaling sa kanilang mga pets na nagiging quote and unquote part ng family, human family, at titingnan nila yung kanilang mga pets at parang equivalent na merong mga advocates ng masyadong matindi radical, that's the word, na advocates ng animal rights na dapat daw ay lahat ng hayop ay uturing at bigyan ng karapatan kapantay ng tao.
Therefore, hindi dapat patayin, i-consume ang mga hayop and so on. No, hindi. Ah, dahil may ibang level. Muli, saan natin makikita yan? Well, sa salita ng Panginoon, dahil ang tao ay nilalang sa larawan at wangis ng Diyos. Kaya makikita natin dito, may matinding parusa sa sinuman na papatay sa kapwa-tao sapagkat hindi lang siya umatake ng buhay, kundi inatake niya ang larawan at wangis ng Panginoon na nasa tao. Number 3, it overlaps with other academic disciplines outside theology. When we go outside, for example, yung mga young people natin, when they go out and study, mag-study ng criminology, ng psychology, ng medicine, at kung ano-ano pang mga kurso na maaaring gusto nilang tahakin at magte-take sila ng mga subjects, they will come across things na kailangan nilang bigyang konsiderasyon at nakakatakot kapag walang biblical backgrounds or not background, biblical foundation, yung kaisipan. Madadala ka ng mga psychologists at mga logics na hindi sang-ayon sa salita ng Panginoon. For example, sociology, cultural studies, psychology, philosophy, biology, and even medicines. Makikita natin na may kinalaman pa rin sa kung sino ang tao, kung ano ang tao na nilalang sa wangis at larawan ng Panginoon. So, muli, huwag nating maliitin ito. At actually, kailangan na ito, for example, lalo na pagdating sa philosophy, pagdating sa psychology, hindi lang basta natural psychology or human psychology, yung observation lang ng behavior ng tao. When we ask, bakit ganun ang behavior ng tao? Bakit ganun ang tao? Dahil ang tao ay nahulog sa kasalanan. Dahil ang tao ay nilalang sa wangis ng Panginoon. Bakit mahalaga ang tao? So, muli ay makikita natin na hindi ito para sa ang epekto ng anthropology ay hindi lamang sa loob ng church, hindi even outside the church, and even in those college classrooms ay meron itong epekto. Number 4, it provides answer to existential questions, those big reasons, sabi ang tawag na iba, $1,000,000 questions about human identity and meaning. Kumpleto ang sagot ng Biblia. Maaari ayaw tanggapin ng iba, pero may sagot ang Biblia. Hindi katulad ng science, walang sagot. Itong false science, ang evolution theory, ang mga atheists, wala silang sagot. They might try, pero babagsak sila sa walang laman. Hangin lang. For example, some of the questions, who am I? Why am I here? Sino ako? Bakit ako nandito? Hambagsak nga nung iba, ay tutulad ka lang sa hayop. Wala kang pinagkaiba sa hayop. Marunong ka lang magrason. May konti ka lang lamang sa unggoy. Why is my life so painful or so good? That's two opposite. Bakit may mga panahon na sobrang sakit? May mga panahon na sobrang sarap? What does it mean to be a human? Anong pinagkaiba ko sa hayop? Sa aso? Unggoy? Sa silya? Anong ibig sabihin ng pagiging tao? How can I know what is right and wrong? Sa panahon natin na very relativist, wala nang right and wrong. Relative na ang right and wrong. Walang tama at mali. Paano natin masasabi kung isang bagay ay tama at mali? Why is it that despite many advancement, we cannot solve basic problems such as social justice and world peace? Bakit sa tindi na ng advancement ng tao, tindi na ng komunikasyon ng tao, teknolohiya, medisina, and so on and so forth, psychology, and so on, bakit hindi yata umuunti, kundi nag-deteriorate pa rin at natuloy pa rin dumadami ang problema ng tao. Wala pa rin world peace. Where's our world going? Saan ito patungo? Sa rami ng gulo, mayroon bang pag-asa? Ayan. Muli, sa karamihan ng ito, hindi man karamihan, sa lahat ng ito, walang sagot ang atheistic point of view. Sino ka? Isa ka lang aksidente sa Big Bang at natsambahan na ikaw ay nagkaroon ng buhay sa mundo. Bakit mabuti? Bakit masarap?
Tsansya lang. Survival of the fittest lang. What does it mean to be human? It's to be a little bit higher than monkeys. Uh, how can I know what is right and wrong? Anong beneficial sa'yo? What feels good? Why is this bad advancement and we cannot solve basic problems and such as social justice and world peace? Hindi pa rin nila alam. Saan patungo? Patungo sa pagkamatay ng araw. Or patungo sa pagtama ng giant asteroid sa mundo. Meron bang pag-asa? So muli, pero sa lahat ng napakahalagang tanong na ito, may sagot ang Biblia. At merong pag-asa. Yun ang malaking kakaibahan ng tunay na Kristyanismo. At yun ang lamang ng Kristyanismong paniniwala maging sa teknolohiya at siyensya. So napakaganda kapag ang teknolohiya at siyensya ay ipailalim sa Kristyanismong paniniwala o sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Merong very good scientist, mathematician, si John Lennox. Napakatalinong tao, mathematician siya, at again, Kristiyano siya. At sa ginagawa niya ay ini-engage niya in discussion and debate yung mga atheist, mga talagang hard and very famous atheists na mga tao, at nagpo-provide siya ng basis ng hope bakit mas reasonable na panawalaan na i-consider ang sinasabi ng Biblia. So you can Google him up or search him on YouTube, si John Lennox. Medyo mabilis lang minsan magsalita pero maraming matututunan. Sabi ni Joel Beakey, the Bible offers us a perspective on human life that answers such questions in a manner that is realistic, so that we can deal wisely with ourselves and other people. Idealistic, so that we can aim for high and worthy goals. And optimistic, so that we can keep striving for what is good and right with a solid hope of making a difference. So napakaganda. Realistic, idealistic, and optimistic ang hope na meron tayo, ang truth na meron tayo sa Biblia. Pagdating sa atheistic, it's not realistic, it is fairy tale. It's not idealistic. Survival of the fittest, it's not optimistic. Walang pag-asa actually. So muli, napakaganda ng pag-aaral ng salita ng Diyos patungkol sa tao. It equips us to address contemporary cultural crisis. Ano yung mga contemporary cultural crisis? Just give an example. Global health issues like the pandemic, social justice and discrimination, yung mga issues na yan. Rapid technology development, for example, yung issue ng AI, politics, or LGBTQ. Yung mga issues na yan, crisis na yan, we are able to deal with them, and we have biblical principles and truths na pwedeng tungtungan, pwedeng tignan, pwedeng panghawakan para natin i-deal ang mga bagay na ito. So may equip tayo upang i-deal ang mga contemporary. So hindi totoo na obsolete na ang Bible. No. Actually, it's very fresh. It's very fresh. Number 6, it informs wise and balanced ministry to people's intellect, emotional, relational, and spiritual needs. Yung iba na mishandle ang Bible, puro spiritual, makikita natin na meron tong intellectual, emotional, and relational, and spiritual needs. Ina-address ito ang buong tao. Again, quoting Joel Beakey, if we view people as mere minds, we will focus on intellect, ministry, and expect teaching in itself to change them. If we believe that people are driven by emotions, then we will seek to motivate them by counseling them through past experiences and creating new emotional experiences. If we reduce people to their relationships, then our ministry might minimize doctrine and maximize fellowship. If we over-spiritualize our understanding of people, we will treat physical problems as moral failures. We need a biblically balanced perspective on man in order to exercise a wise, balanced, and holistic ministry. So again, very wise word, lalo na para sa mga nasa ministeryo. And lastly, number 7, dito tayo matatapos. It guides how we relate to and observe others
made in God's image. We have said, pagdating sa ating ethics, how we relate to other people. Sabi again, lastly quoting Joel Bicky, the Word of God reveals much about human nature that guides us in how to relate to other people. Minaguide tayo nito. Yung application ng gospel, Ephesians chapter 4, napakaganda how we should relate. Romans chapter 12, so on, yung mga application ng gospel. How should we relate to people? Even sa mga hindi ligtas. How can we serve people in Christ's name if we do not know who they are or what their deepest needs and problems are? May mga ministries na akala nila ang global warming ang pangunahing issue. May mga ministries ang akala nila poverty ang pangunahing issue. Ang sinasabi ng salita ng Diyos, spiritual ang pangunahing issue. Spiritual ang pangunahing issue. Not to the neglect of others, but to the prioritization of ano yung sinasabi ng Biblia, which is spiritual. Let us never forget that when we serve mankind, we care for the masterpiece of the lower creation, as Thomas Boston said. Again, when we relate, when we serve, yung kakamayan mo sa Lord's Day, this coming Lord's Day, yung unang kakamayan mo, is made in the image and likeness of God. At kung siya'y kapatid sa Panginoon, lalo na siya'y kapwa mo tinubos. You are both, sabi nga ni Peter sa 1 Peter chapter 3, both, pinakasalita, tungkol sa husband and wife, parehong tagapagmana, heirs of the grace. So muli, nakakamangha, napakaganda, bigyan natin ng atensyon at patuloy na pag-aaral ang sinasabi ng Biblia patungkol sa tao or biblical anthropology. With that, ito matatapos ang ating lesson, and let's look forward to next week sa ating mga bagong magiging series ng pag-aaral. So, tingnan ko lamang po sa ating comment section, wala hong comment or wala hong question. And then, tingnan ko lang ho kung sa PM, wala sa PM, sa text message. Si Brother Boy, sino ang dapat leader of the house? Paano kung mas maalam at mas mataas ang pinag-aralan ng babae kaysa sa husband? Or mas mabuting mag-manage ng finances ang misis? Ang nilagay ho ng tao o ng Diyos sa bilang tagapangunan ng tahanan ay walang iba kung hindi ang lalaki. Malinaw ang salita ng Diyos, hindi ko lang maalala. Subukan natin i-search sa Bible, but the head of the woman is the man, and the head of the man is Christ. So malinaw din nukoy doon. At maging sa qualification sa isang pastor sa 1 Timothy chapter 3 ay binigyan ng doon na dapat he is a good leader ng kanyang home. Dahil kung di niya mapapangunahan yung kanyang tahanan, paano niya papangunahan ang iglesia? So ang whole na tono ng Biblia ay nasa lalaki ang pangunguna. Now, may question, paano kung mas may alam ang babae? Paano kung mas mahusay mag-manage ng pera ang babae? The same is still true. Siya ay helpmeet. She should not usurp the authority of the husband. Hindi siya nilagay ng Panginoon para doon. Kundi dapat anuman yung mas mahusay siya. And again, sa lahat naman ng relationship, meron talagang mas mahusay ang babae. Kung sabi nga ni Sister Jonah, hindi salamat na lang daw hindi ako perpekto, dahil kung perpekto daw si Brother Paul, hindi niya na kailangan si Sister Jonah. Hindi perpekto si Brother Paul. Kailangan ko ng helpmeet, and she will help me. And siya ay lapat na tuwang sa akin, at meron talagang mga bagay na mas mahusay siya, mas alam niya, mas higit siya. Nevertheless, hindi yun sapat na rason para iokupa ng babae ang posisyon na inibigay ng Diyos para sa lalaki. It will be destructive. Maaaring mag-provide yon ng pansamantala at tila baga magandang solusyon, pero at the long run, we cannot expect to go against God's design and then have it good. Hindi uubra. Maaaring pansamantala. Baka kita ng, parang mas gumanda, mas sumarap, mas sumaya ang pamilya. But you cannot expect to have it good when we go against the design of God. At again, yung ating resulta
ay hindi nagdedetermina ng tama at mali kung hindi ang salita ho ng Panginoon. Number next, okay lang kumatay ng baboy? Kasalanan bang kumatay at kumain ng aso o ibang house pets? Now, siguro marami tayong pwedeng pagkuhanan ng, as we have said, sa anthropology, it relates to other discipline and studies kagaya ng medicine, at merong mga hayop o karne ng hayop na maaaring hindi ganung kagandang kainin. For example, ang aso, lalo na kung ito ay askal or asong kali, nandun sa laman, nanatili doon yung dumi nito. Now, para sa akin sa ngayon, sa nalalaman ko sa Biblia, liban na lang kung may mali ako, pwede nyo sabihin sa akin, pakita sa akin. Pero walang particular text na nagsasabing, well, thou shalt not eat dogs. Nothing necessarily. Now, may mga hayop siguro na hindi logical, no? Halimbawa, ang liit-liit na hayop, pag yun ang kinatay mo, ano pang makukuha mong karne? So maaaring pati doon sa issue ng pag-manage natin to have dominion or recreation, for example, endangered species, baka hindi na magiging faithful sa side natin kung ating i-consume ang isang lahi ng hayop na endangered na. So again, maraming bagay na maaaring pwedeng i-consider. And then isa rin doon yung magiging patotoo natin, maging sa kultura na kinagagalawan natin, na ang hayop ay marami tinuturing na itong parte ng pamilya. Kung gagawin natin ay kakatayin natin ito, i-consume, baka hindi dahil kasalanan ito, kung hindi baka hindi ito maging mabuting patotoo. At kung meron namang ibang hayop na available na much ano bang tamang salita? Designed, not really available for consumption. For example, biglang may naghahain sa iyo at pagkain mo medyo kakaiba pero masarap. Tapos sinabi sa'yo, paniki yan. Not necessarily na ikaw ay nagkasala. Now again, may mga bagay pa patungkol sa pag-process nito, kung pinatapon ba yung dugo at whatnot. Pero just to answer, dahil sinabi yung tungkol sa aso, ilagay mo na rin yung pusa. Sigurado ako nung panahon ng gera, na kung saan halos walang makain ng mga tao, maaaring hindi sila magdadalawang isip, nakatayin yung alaga nilang aso para mag-survive. So hindi yun kasalanan. Pero iba na pag yung tao, dahil ang tao ay nilalang sa wangis ng Panginoon. So salamat po sa mga tanong na yun, at naalala ko lang bigla, may nagtanong minsan kay John MacArthur, mayroon daw bang aso sa langit? Ang sagot niya ay wala. Bigyan ko pa kayo ng isa pang wala sa langit. Wala ang pag-aasawa sa langit. So kung nasya wala yung mahal kong pet, well, hindi na kayo mag-asawa pagdating sa langit. At hindi na natin kailangan yun. Because we have Christ. Meditate on that. Napakaganda. Well, with that, let's pray. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa mga katotohanan mo. At muli, O Diyos, tulungan mo kami na hindi, o ang aming pananaw patungkol sa tao, hindi mahubog ng sanlibutan, kundi mahubog sa iyong salita. Tulungan mo kami, lalo na ako bilang manggagawa, bilang pastor, O Diyos, ay mapangalagaan ang iyong mga tupa sa iglesyang ito na naaayon sa katotohanan mo. Ingatan mo kami, tulungan mo kami maging sa mga issues na kinakaharap. Nawa, Panginoon, ang aming mga hakbang ay maging sang-ayon sa iyong katotohanan. Salamat po, O Diyos, at muli sa pagpapatuloy ng iba pa namin mga pag-aaral, ikaw po naman patuloy na gumabay sa amin, patuloy na maluwalhati ang iyong pangalan. Lahat na ito ay aming niadalangin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Magandang gabi po, at dito ho nagtatapos ang ating serye in anthropology. Muli, Happy New Year sa bawat isa. See you this coming Lord's Day.